you, Holy Spirit. Tunay nga po na sarap kumawit magpuri sa ating Panginoon, no? Sa pag-awit pa lang po natin ay binigyan na tayo ng kapahinga ng ating Panginoon sa ating mga puso, no? Ngayon po, dadako na po tayo sa ating talagang gawain po. Ang banal na salita po ng ating Panginoon. Ang mag-aaral po ay ang ating Pastor Charity Cantal. Buti naman, may bumalak pa. 1, 2, 3, 4, 5. Konti lang tayo, but it's not about the numbers. May viewers ba tayo sa Zoom? Meron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marami sa Zoom. Then, nandito sa ating, church, sa nakaupo, no? Sige, kayong lahat, may papremyo. Galing kay Lord. Galing kay Lord. So, praise God. It's not about the numbers, no? The angels are with us. So, God's morning, hindi ko na po patatagalin. We'll go directly to the Word of God. Are we excited? Yes. Amen. Amen. Napaka-excited. Yes. Amen. So, God's morning, kumusta po ang lahat? Good. Ganun pa din. Ganun pa din. Napaka-active itong audience ko dito. So God's morning, kumusta po ang mga bagay-bagay, no? Kumusta po ang ang 2024 sa inyo? Masyado bang harsh? O kumusta ang sipa ang 2024 sa inyo? Ngayon pa lang, pangalawang Friday pa lang ngayon, ilang araw pa lang ng 2024. Kumusta naman si 2024 sa inyo? Pagpapalo na. Oo, may pagpapalo na. So, bahala kayo o ano dyan. So, praise God, dahil muli ako naman dito ay nakatayo after 1 year. After 1 year ng pamamahina. Mga naman kasi yung last preaching ko, 2023, 2024 na ngayon. So, maraming salamat for the privilege from God na ako ngayon ay nakatayo at gagamitin. I praise God for the recovery and praise God for the strength na binigay niya sa akin para makatayo ulit ako. So, once again, sana hindi pa huli ang lahat para batiin kayo ng Happy New Year, no? Happy New Year! Oh, Neil, Happy New Year! Na-miss ka namin. Saan ka ba ng mga bagong taon? Saan ka nagpaputok ng bagong taon? Nandun sa bahay. Tinawag ko siya, niyaya ko siya nun. Yung plema mo lang yung pinaputok mo. So, Happy New Year po sa lahat, no? Sino naghanda ng New Year? Sila. New Year dito. Oo. Happy New Year. Oo nga pala, kumusta si Kuya Kenneth, no? Ngayon na hindi naka-Happy New Year. Pogi pa rin. So, sino naghanda? Anong handa nyo noong New Year? Hindi mo na maalala? So, sinong mga naghanda nung pampaswerte ng New Year? Tinutukoy ko yung ganito next slide dyan. Yung Bilog-bilog. Asin-asin, bigas-bigas. Oo. Yung naghanda may pag-anon, may pabigas sa mesa nila. Ayan o. Bilog-bilog. Yung may itlog. Yun. Sino may mga paanda na ganyan ng bagong taon? Pag nakita ko, kakainin niya, pupunin ko pa. Mga ganyan, kasi pampaswerte daw para hindi maubusan ng bigas. Hindi maubusan ng itlog, buong taon. Itlog, buong taon. May mga pera-pera, barya-barya. Tsaka na kompleto. Ano ba yan? 12 fruits o 17? 12 fruits ba yan? 12 lang. Bilog lahat eh. Pag lumagpas, malas na 13, Friday na 13. So, mga ganyan, no? Meron din mga, yung New Year na nangyari sa atin. Maghahanda tayo ng malagkit, pero walang natuloy na malagkit. Malagkit ang swerte. Diba? Next time, Jai. Maghanda ng malagkit. Ayan, yun eh. Yun yung malagkit niya. Yan yung malagkit na, inapornada ng, bagong taon. Tapos,
epektibo ba yung mga polka dots na inano mo, sinuot mo? Nagkaroon ka ba ng kumusta yung sahod? Makikita natin ngayon yung katapusan. Kung totoo ba talaga yan. Hindi mo na kailangan magsuot ng mga bilog-bilog eh. Bilog na yung mukha mo eh. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Parang tinamaan si Johnny doon. Bilog na yung magkabila kising mo. Tingnan mo si Johnny, bilog na. Dati kwadrado. So, effective. Ginawa natin lahat yan, no? Kasi medyo pampaswerte nga naman yung 2024. Mahal. May mga ginagawa yan, pero sa ating mga Kristiyano, wala po yan, no? Amen. Amen. Amen, wala po yan. Kasi naniniwala po tayo na ang Diyos lamang ang ating provider. Amen? Amen. Sa Diyos lamang lahat ng kapurian, walang swerte at malas sa Kristiyano. Minsan, inaalap lang, ganun, pero walang swerte at malas. Blessings lang from Lord. Kumbaga, pagpapala at pagpapalo. Kumbaga, amen? So, at dahil dyan, mga swerte at malas sa mga pangangailangan natin, our word of God for today will come from the book of 1 Kings 17:3-9. At makikita natin as it will be titled as How God Provides. Sino mga pangangailangan ngayong taon na ito? Lahat may pangangailangan, hindi ko na kailangan tanungin, of course. Kasi nagtatrabaho tayo, may pangangailangan tayo at lahat may gusto tayong ma-achieve. Diba, 2024, meron tayong goal. Anong goal nyo ngayon? Dapat 2024, hindi na ako single. 2024, dapat double XL na ako. 2024, dapat na ako. Dapat may nakuha ko na yung sasakyan, na-fully paid ko na yung ganyan, nakuha na ako ng ganyan, lumaki yung ipon ko, nabayaran ko na yung utang ko, yan, di ba? Dapat tayo may goal. So, we will talk about today of God's provision at how God provides. Amen? So, are we excited? Amen? Amen. Amen. I believe, kailangan natin to para sa ating mga goal, di ba? Para sa ating mga gustong i-achieve. Dapat malaman natin ang will ni Lord at kung galing ba talaga sa Kanya yung provision na binigay sa atin. Are we ready? So before that, let us pray, no? Once again, let's bow down our heads. Heavenly Father, maraming salamat po, Lord, dahil dinakon niyo kami sa araw na ito, Lord God, sa bahay pa ng bahan, Lord God. Lord, even though we are few in numbers, Lord, but Lord, the angels are with us, praising with you and worshiping together for you, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa presensya mo, Lord God, na iyong binigay sa amin, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that the Holy Spirit will continue to move, Lord God. Pour out your anointing, Lord God, on me, Lord God, and not only me, Lord God, sa aking mga audience, Lord God, sa aking mga kapatiran, Lord God, here inside the church and even in Zoom online, Lord God. Lord, I believe, Lord God, na hindi maakli ang iyong kamay, Lord God, to extend your word, to extend your blessings unto them, Lord God. Lord, provide us a stable connection, Lord God, and Lord, help us connect with you, Lord God, today, Lord God. Lord, we rebuke the work of the enemy in Jesus' name. Wala po siya karapatan at wala po siyang lugar sa aming gawain, sa gawain mo, Lord God. Lord, we commit to you our divine service and the rest of the day. We thank you, Lord God. We commit to you our word. In Jesus' name we pray, amen. So, are we familiar sa story na ito? Ang ating bida ay si Prophet Elijah. Amen. This is mga Bible story na kung nasa Sunday school kayo, it is one of the mga story ng Sunday school. Ang pangalan ng ating bida ngayon is si Prophet Elijah. At alam naman natin, di ba? Naging familiar na natin. Pumunta siya sa isang batis. Dilan siya ng pagkain, ng mga ibon. And pagkatapos na walang tubig yung batis, pinapunta siya doon sa isang balo. So, yun, verse summary. Pero
himay-himayin natin to and we will know kung ano ang sinasabi ni Lord in this short story about this situation of Prophet Elijah. So bago yan, basahin natin ang ating scripture, no? In the 1 Kings 17:3-9. So, sino pwede makabasa? Basahin ko. Basahin mo nga, Kuya Neil. Malabo ang mata. Malabo ang mata mo. Hindi ko masyadong Sino? Basahin mo, Kuya Will. Hindi malabo eh. Kita mo ko hindi dyan? Lumapit ka na lang dito. Wala namang ano eh. 1 Kings 17, verse 3-9. Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the raven to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. He went and lay by the brook Cherith, that is east from the Jordan. And the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and the meat in the evening, and he drank from the brook. And after a while the brook dried up, because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Arise, go to Zarephath, who belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. Amen. So God bless the reading of His Word. So, konting background, no? Before we continue to the story, bago natin simulan, bakit pinaalis si Elijah? Bakit pinaalis ni Lord si Elijah sa isang lugar at pinapunta sa brook ng Cherith? So, bakit siya pumunta doon? By that time, Israel were worshiping idols. Di ba? Ang mga hari ng Israel, gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosa, nagawa sa mga kung ano-ano, gawa sa bato, gawa sa ginto. At doon nag-worship yung mga tao, yung mga Israelites. So by that time, it was King Ahab. Ito, si King Ahab ang hari by the time of Elijah. And then, gumawa din siya ng bagong idol. Ang pangalan si Baal, which is ang pangalan, the God of Rain. Ginawa yun ni King Ahab para doon mag-worship ang mga tao. Ito, i-worship nyo to. This is God, Baal. He is the God of Rain. Siya ang magpapadala ng ulan sa ating lugar para may harvest tayo, di ba? Nagalit ang Panginoon, inutusan niya si Elijah na puntahan ng hari at sabihin sa kanya na nagalit siya at sabihin na dahil sa ginawa nyo, gumawa ng Diyos-Diyosan, hindi uulan ng ilang taon at hindi uulan sa susunod na mga taon. Diba? And it did. Diba? Dahil sa ginawa ni Elijah, nagalit ang hari. Bakit nagalit ang hari? Of course, napahiya siya. Gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Tapos, biglang darating si Elijah na hindi totoo yung hari na yan. Ang Diyos, who is God, is the one who sends rain. Ang Diyos ko, na tinalikuran ninyo ang totoong Diyos na nagbibigay ng ulan. But then, kaya nagalit ang hari. Pinapatugis siya ng hari dahil napahiya ang hari, kumbaga, di ba? So, first principle, ang ginawa ng Diyos, dinirect siya ni Lord na pumunta. Depart from here and turn eastward, hide yourself by the brook Cherith, which is east in Jordan. So, kumpleto ang instructions ni Lord. Umalis ka dito, pumunta ka doon, ganyan, kumanan ka, ano ba yan, eastward, ganyan. May pangalan ang batis. Anong batis? Brook Cherith. So, first principle, makikita natin dito, when God guides, He provides. Amen? Amen. Kung saan ka dinako ng Panginoon, nandun ang kalakip na kanyang provision. Tingnan natin dyan sa first slide.
Next slide. So, God's provision follows God's prescription. When God prescribes something and we follow that prescription, there is a provision that is attached unto it. Amen? So, kung susundin natin ang instructions ng Panginoon, like Prophet Elijah, huwag kang mag-alala kung anong, kahit hindi natin alam ang resulta, kahit hindi natin alam ang kahihinatnan, kahit hindi natin alam kung anong darating, ang pangako ng Panginoon, ipro-provide niya. Nandun ang pagtugon niya sa pangangailangan mo. Diba? Kasi pagkatapos sundin ni Elijah ang Panginoon, pinapunta siya sa isang batis. Amen? Inutusan siya ng Panginoon. Sinunod niya ang utos ng Panginoon na walang pag-alinlangan. Amen? Kahit hindi niya alam kung anong pupuntahan niya doon. Basta sinunod niya ang Panginoon. Tayo ba sinusunod natin ang Panginoon nang walang pag-aalinlangan? Amen? Hindi ba tayo nagdadalawang isip like Elijah na kung ano ang sinabi ni Lord, hindi tayo nagdadalawang isip na sundin ang Panginoon? Amen? Amen. So, minsan, sa buhay natin, nagreklamo muna tayo eh. Kapag may nangyayari sa buhay natin na, Lord, ano ba naman to? Nagreklamo muna. Siyempre magreklamo muna. Bakit kaya sundin na lang bago magreklamo, no? So, Lord, sure ka na yun ang mangyayari? Lord, sure ka na ito ang para sa akin? Lord, sure ba ito na talagang ito na ang gagawin ko? So, nagreklamo muna tayo, nagdadalawang isip muna tayo. Why not obey first bago ka magreklamo? Kasi wala namang ibibigay si Lord sa atin ng sitwasyon. Kasi tayo mga Kristiyano, nasa pangangalaga na tayo ng Panginoon. At kung saan, kung ano ang nangyayari sa buhay mo, basta nasa pangangalaga ka ng Panginoon, lahat yan pinapahintulot niya sa buhay mo. Amen? So, kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kung anong pinapahintulot niya, huwag kang mag-alala dahil andun ang kanyang pagtugon sa pangangailangan mo. No? So, it was God's leading and direction unto kay Prophet Elijah. So, makikita natin na kung saan ka pinapadako ng Panginoon, huwag kang matakot, sundin mo ang Panginoon dahil kalakip dito ang kanyang pagpapala at pagtugon sa iyong pangangailangan. Amen ba tayo niyan? Amen. Amen. Tama ba? Kasi yun ang ginawa ni Elijah eh. Kahit pinapadako siya sa isang lugar, hindi naman pinapatago siya, pinapapunta siya sa isang lugar na hindi naman niya alam kung nasaan yun. Hindi niya alam kung anong aabutin niya doon. Hindi niya alam kung may pagkain ba doon, may anong aabutan niya doon. But still, he obeyed God without any complaint. Pumunta siya doon. And there, he find may nakaredy na pala ang provision ni Lord sa kanya. Diba? So, sino dito ang gusto ng pagpapala? Amen. Amen! Talaga naman, gusto natin ang pagpapala. Sino dito ang mga may pangangailangan? Amen. Amen. So, I want to encourage everybody na follow God's leading. Diba? Dapat doon tayo kay Lord kung saan pabor kay Lord yung mga desisyon. Hindi yung pabor sa atin, hindi yung pabor sa ibang tao, di ba? Kahit pa hindi natin alam ang kahihinatnan, kahit hindi natin alam ang resulta, kahit pa natatakot ka, kahit pa mahirap, basta nasunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang pangako ng Diyos, hindi ka niya pababayaan at iiwan. Amen? Amen. So, tayo, kinukumpara daw tayo sa isang, anong kinukumpara natin sa isang Nero. Tupa. Amen. Ship. Oo. Dahil ang daming ship eh, yung nakadila. Kung hindi pa
Kung hindi binelat yan, kung hindi ka naka-tang out, siguro kilala ka agad. Sheep yan, isang tupa. So, di ba? Sa Bible, tayong mga anak ng Diyos, hinahalin tulad tayo sa isang tupa. Bakit? Ano ba ang isang tupa? Anong karakteristik ng isang tupa? Ang isang tupa, unang-una sa lahat, mahina sila. Diba? Hindi nila kayang mag-isa, kaya dapat grupo yan sila, di ba? At kapag nawala sila sa grupo, madali silang mawala. Wala sa grupo, at pag nawala sila, wala silang direksyon, kahit pag grupo sila, di ba? Wala sila sa tamang direksyon, kung saan-saan na lang sila pupunta. Amen? So, kapag naligaw din sila, nawala sila sa grupo, hindi sila marunong bumalik sa grupo. Madali silang mawala, hindi sila marunong bumalik sa kanilang grupo o sa kanilang, kumbaga, sa ilang kulungan. Amen? And lastly, hindi sila makakasurvive, hindi sila mabubuhay kung wala silang shepherd, kung wala silang pastor. Amen? Amen. So, why does the Bible say that we are like sheep? Kasi ang sabi ng Biblia, kasi like sheep, hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating pastor na si Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. Ang Diyos ang ating pastor. Sabi nga sa kanta, di ba? Sapat na at higit pa. Amen? So, tayo, mahina din. Amen. Sino dito ang malakas? Malakas kumain, meron. Pero malakas ang loob, minsan. Pero sa totoong buhay, mahina tayo. Kaya, kinukumpara tayo sa isang tupa. Diba? At pag dumating ang pagsubok, pag dumating yung talagang na-tempt ka, pag dumating yung isang kasalanan, minsan madali tayong mawala sa presensya ng Panginoon pag bumigay tayo sa kasalanan. Amen? So, sometimes, sa ating financial, hindi tayo makakasurvive na walang pastor, di ba? Ang pastol ang nag-guide sa atin, ang pastol ang nagpapakain sa atin, ang nag-lead sa atin sa tama, ang nag-lead sa mga kaldero sa tamang damuhan, sa malinis na tubig. That's why ang isang tupa hindi mabubuhay kung wala ang kanilang pastol. Ang pastol ang kanilang ultimate na guide. Ang nag-aano sa kanila, ang nagbabantay at nag-aalaga sa kanila. So, sa ating financial ba, ang Lord ba ang ating shepherd? Amen. Amen? So, minsan, pagdating ng panahon ng kagipitan o talagang sagad ka na, pagsubok o ano man yan, nakakalimutan natin na may shepherd tayo. Diba? Namumblema tayo, nag-aalala tayo, Lord, palapit na yung bills. Palapit na yung mga bayarin, yung mga hulugan natin, yung mga Judith. Palapit na. Malapit na. Sunod-sunod pa naman yung tabi mo. Sunod-sunod ng tabi mo. Pagdating ng katapusan, lima pala yung hulugan mo sa tabi. Amen? So, sa sobrang gipit mo, sa sobrang patindi ng pangangailangan mo, gusto mo na ibenta yung kabilang kidney mo para makabili ng iPhone 15. So, umabot na ba tayo sa na yan? Na ibenta natin yung kidney natin? Magbenta ng dugo. Mayroon ako naririnig yan. Pampalit ng cards sa Sarawat. Kailan ko maulit pakasama? Ngayon, real talk. So, sa laki ng ang Diyos ang ating pastol. Amen? Amen. So, sabi nga sa praise and worship kanina, di ba, ang Diyos ang ating pastol sapat na at higit pa. Amen? Kaya sa financial issues natin, sa mga pangangailangan natin,
Importante na ipagkatiwala natin at idulog natin yan sa ating pastor na si Jesus. Amen? So, be like a sheep. Be like a sheep. Tumulad ka sa isang tupa. Pero huwag mong tularan ang hindi niya pagligo. Amen? Dapat maligo ka pa din. So, be like a sheep na totally dependent sa kanyang shepherd. So, isandal mo lahat kay Lord yan. Sa Diyos tayo susunod. May pagsubok man o wala, at sa Diyos tayo sasandal, may pangangailangan man o wala, lalo na sa panahon ng ating kagipitan, kay Lord lang tayo susunod. Amen? Amen. So, next principle, number 2, when God guides, He hides. Kung ang Diyos ang naggabay, ang Diyos ang gumagabay, kasama na dyan ang kanyang pagtago. Amen? Ang kanyang protection, kumbaga. So, dahil nga sa ginawa ni Elijah, no, dahil napahiya ang hari sa kanyang sinabi na walang na hindi uulan hanggat dahil kayo nagalit ang Diyos sa ginawa dahil doon kayo nagsamba kay Baal. Nagalit ang hari, tinutugis siya ng hari. Pinapatugis siya ng hari para patayin. Amen? In short, nanganganib ang buhay niya, kaya siya pinapatago ni Lord, pinapapunta siya sa Brook Cherry. Di ba? Yan ang pinakaunang rason, kaya tinago siya ni Lord. Doon siya pinapatago ni Lord sa Brook Cherry. So, isang ibig sabihin niyan na makikita natin dito na kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, may kalakip na protection. No? Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon laban sa anumang kapahamakan. Amen? Hindi lamang tayo pinoproteksyonan, kundi nilalayo tayo ng Lord sa anumang kapahamakan. Amen? Are we thankful to God sa araw-araw na nilalayo kayo sa mga kapahamakan? Amen. Sa mga nagbabiyahe, araw-araw lumalabas. Hindi ka na aksidente. Are we thankful? Sa mga ginagawa natin sa duty, that God protected you from any injuries. Amen. Di ba? Kasi accidents can happen, di ba? Makikita natin sa Facebook, nag-duty lang, biglang naputukan ng yung gulong o nahulugan ng mga bakal. Hindi natin alam ang aksidente. Di ba? Pero pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Amen? So, matuto tayong pahalagahan, matuto tayong magpasalamat sa Diyos at i-appreciate ang kanyang protection. Di ba? Na kahit minsan sa ating prayer, hindi natin hinihingi ang protection natin kay Lord kasi diretso agad tayo sa malaking pangangailangan natin. Amen? Minsan, hindi natin hinihingi kay Lord, nakakalimutan natin hingin kay Lord, na Lord, protect me from any harm. Diba? Protectionan niyo po ako. So, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na kahit hindi natin hihingi, kusa niyang binibigay. Amen? So, may mga dinadalangin tayo, diretso. Yun nga sinabi ko, diretso tayo sa paghingi sa ating matinding pangangailangan at minsan kapag taliwas sa expectation natin ang binigay ni Lord or iba ang nangyayari sa buhay natin, parang minsan masama pa ang loob mo. Diba? Masama ang loob na, Lord, nagpipray naman ako ng gano'n, bakit iba yung nabigay, bakit hindi nabigay, iba ang nangyayari. Parang nanghihinayang ka ba? Pero, isa lang ang dapat tandaan natin na aside from this na hindi niya binigay, may mga binigay naman siya na hindi natin hiniling. Amen? So, katulad nga ng protection, di ba? Hinihinayang ka dahil kulang talaga ang sahod mo. Nahihinayang ka dahil hindi ka nakakaipon. Pero, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang sa mga bagay na pinansyal. Hindi lamang sa mga bagay na hiningi natin.
o mga nakukuha natin kay Lord. But ang pagpapala ng Diyos is through sa mga bagay na kahit hindi mo hiningi ay binigay niya. Amen? God's protection sa araw-araw. Amen, di ba? Hindi ka na aksidente, protection yan habang nagtatrabaho ka. Hindi ka nagkamali, di ba? Importante yan. God's wisdom, it's God's grace. Na minsan kahit ayaw mo mag-duty, pagod ka, kapag kagigising ka sa may pangkaso ako, may pagod na pagod yung balakang ko, sa'yo ng balakang ko, pero nakakapag-duty ka pa din. Dahil it was God's plan, binigyan ka ng Lord ng kalakasan. Amen? Amen. So pasalamatan natin ang Panginoon sa mga ganyang bagay. Kaya huwag tayong magtampo kay Lord. Minsan kapag hindi niya binibigay sa atin, kapag no ang sagot niya sa mga prayer natin, or kapag iba ang nangyari sa buhay natin. Be thankful to the Lord sa mga bagay nga na kahit hindi mo hiningi, pero kusa niyang binibigay. Like Elijah, di ba? Tinago niya si Elijah sa kapahamakan. At tayo din, tinago niya tayo sa kapahamakan na nasa paligid natin. Amen? Amen. So these are the certain Bible verses. Sabi nga, kung ano, na ang protection ni Lord. Ang liit naman. So, sabi sa first, ang una niyan, the prayer of Jabez, di ba? Anong hiningi niya? That you would keep me from harm. Ganun din. Ang prayer, importante na ang protection ni Lord. Di ba? It might not bring me pain. And God granted what He asked. 1 Chronicles 4:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Proverbs 18:10. Yun. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. 2 Thessalonians 3:3. Keep me as the apple of your eye, hide me under the shadow of your wings. Psalm 17:8. So, ganun ka-importante ang protection ni Lord, di ba? Kaya nga, minsan pinipray natin na, hide me under the shadow of your wings. Kasi, nandun kay Lord ang protection. Again, nandun kay Lord ang protection from any harm. So, ayun po. Next, number 3. When God provides, it may not always be in surplus, but it's always in sufficiency. So, sabi nga, even if God doesn't give you what you want, He will always provide what you need. What you need. Oh, Amen. iba ang want at iba ang need. Kahit hindi binigay ni Lord ang gusto mo, pero binigay naman niya ang pangangailangan mo. Diba? Yun. Talaga. Brother Neil, hindi na kailangan i-explain. So, ayun. Ano ba ang ibig sabihin ng surplus? Surplus? Surplus pang sasakyan lang, no? Second hand, this is the Pero sa atin ito, ang other term niya, excess. Kumbaga, sobra. So, Ang sufficiency naman, antonym niya, kumbaga opposite term niya, ang sufficiency is sapat lang, sakto lang. Hindi pala siya opposite, kumbaga. Surplus is excess, sufficiency is sapat lang, sakto lang. Diba? So, sabihin nga natin, sapat lang. Sapat lang. Sakto lang. Sakto lang. Oh. Ang buhay, weather lang. Sino nagsabi niyan? Kuya Kim. Ang buhay nga, weather lang. Tama nga naman, di ba? Minsan sagana, minsan gipit. Madalas, gipit na gipit. Amen ba tayo? Pero, most of the time, sapat lang. Di ba? Most of the time, tama lang ang blessings ni Lord, no? So, if we apply this on the life situation ni Elijah dito, Elijah is a prophet of God, di ba? Meaning, a prophet of God, may close siya kay Lord, nakapag-usap siya kay Lord, eh. Di ba? Kinakausap siya ni Lord. So, pwede siya bigyan ni Lord ng, all the privileges during this time. Pwede siyang, pwede siyang
ipunta sa isang lugar na kung saan komportable siya, pwede siyang nandun ang mga magagamong pagkain, di ba? Pero, during this situation, ang pinaranas ni Lord sa kanya ay hindi kasaganahan. Kahit pa kahit pa anak ka ng Diyos, hindi kasi pinangako ni Lord na laging sagana ang buhay. Amen? Amen? Ano ang sabi ni Lord that in this world you have trials and tribulation, but take heart, I have overcome the world. Diba? Hindi niya pinangako na laging kasaganahan. Hindi ang buhay lahat blessings. Hindi minsan good health, minsan talagang tinatalaban tayo ng mga sakit na yan. Amen? So, dinala si Prophet Elijah sa isang batis. Ano ba isang batis? Isang batis, the difference, hindi siya ilog ha, kaya the difference between a river and a creek, or pwede siyang brook. So, ang isang river is wide, di ba? Malaki. Connected siya sa dagat. Ang isang ilog, malaki, malalim, marami siyang may main source, real source, may unlimited source siya ng water kasi connected siya sa dagat or sa any large body of water. Whereas the brook, small, maliit lang siya. Unreliable ang kanyang source at pwede siyang matuyo anytime, mababaw lang siya. Pwede siyang matuyo depende sa panahon. So, ang brook, ang isang batis, pwede matuyo. Diba? Hindi natin sure kung hanggang kailan ang supply ng tubig sa batis na yan. Ang uwak na nagdadala ng pagkain kay Prophet Elijah, hindi rin sure. Bakit? Mamatayan, tatanda. Oo. Hindi. Ang uwak, bakit pa niya dadalhin doon sa tao? Pwede namang ako na lang ang kakain nito. Diba? Or pwede niyang biglang liko sa ibang direction. Diba? So, ang sitwasyon ni Elijah that time is walang kasiguraduhan. Amen? Sino bang sigurado sa buhay nila except sa buhay na walang hanggan? Ha? Sigurado na tayo dyan. Pero sa sitwasyon na sa buhay mo ngayon, are we sure kung anong mangyayari bukas, mamaya, kinabukasan, walang kasiguraduhan. Amen? Rewind, wala na. Walang liwan sa totoong buhay. Amen. Kaya hindi na makakautang yung mga hindi marunong magbayad. Second chance. So, bakit hindi dinala ni Lord si Elijah sa sa river? Kasi sure, hindi matutuyo yan. Hindi, sure yan na talagang hindi siya mauubusan. Kasi anak naman siya ng Diyos eh. Naman siya eh. Prophet naman siya ng Diyos eh. Bakit sa batis lang siya dinako? Bakit? Kasi hindi nga, ang sinabi ng Lord, hindi laging sagana. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging sagana. Amen? Elijah, at least, dinala siya ni Lord doon sa batis na at least meron siyang naiinom na tubig, yung mga uwak, dinadalhan siya ng pagkain, na tama lang sa umaga at sa gabi. Ano sabi? And he survived daily. Nakasurvive naman siya. Diba? Parang tayo lang. Sapat lang. Diba? Hindi naman araw-araw sagana tayo. Diba? Enough. Sabihin nga natin enough. Enough. Sakto lang. Sakto lang. Amen? So, enough. Tama lang sa araw-araw. Bakit kailangan natin kumain ng 5 times a day? Kung 3 times a day lang, sapat na. Limang beses na, Juni. Tatlong beses magkape. Partida pa yan. Nakataas pa yung paa. So, may mga panahon nagipid tayo, minsan nakakaluwag-luwag, di ba? May mga panahon hinahabol ka ng bills, pressured ka sa mga hulugan, but pressured ka financially.
But the greater picture at totoong tingnan na lang natin na kahit pa pressure ka financially, marami kang bayarin, pero andun pa din ang provision ni Lord. God is providing what is enough for you daily or every day. At least may nakakain ka araw-araw, di ba? Hindi ka nagugutom, di ba? Nakakain ka, yun nga, sabi ko, 3 times a day. 3 times a day lang po kumakain. Reklamo po nga si Dori, masakit na mag-chat niya. Kulang na, sumasakit na yung sikmura niya kung 3 times a Sobrang day lang. busog eh. Dapat 5 times. Minsan 5 times mga tayo kumakain, di ba? Nakakainom ka ng kape o soft drinks, depende sa mood mo. Sakto lang, di ba? May mga damit kang naisusuot, kahit butas-butas yung kilikili. At least nakakatulog ka, komportable ka sa damit na yun, di ba? May mga damit talaga tayo na gusto nating ginagamit, di ba? Pag nasa bahay ka, yung hanggang dito yung butas, hanggang dito sa bewang yung butas. Favorite mong pagtulog yun. Kasi masarap ang tulog. At least, masarap ang tulog mo doon. Sapat lang, di ba? Nananatiling tapat ang Panginoon sa mga pangako niya. Amen ba tayo? Amen. So, kaya importante na magpasalamat tayo lagi. Di ba? Kahit, Indomie na naman. Di ba? At least may Indomie. Ang tono natin, Lord, salamat sa Indomie, pero pangatlong araw mo na pala nag-i-Indomie. Di ba? Oo. Pagpatibay ng sigmura yan, Indomie. Di ba? Pampatawid gutom, di ba? At least may nakakain kang Indomie kaysa wala, di ba? When maalala natin yung mga Israelites, yung sa punta sa ng promise land, sa 40 days, inabot sila ng 40 years. Anong binigay sa kanila ni Lord? Binigyan sila ng mana. Every day, di ba? Every day, binigyan sila ng sapat lang. Sabi ni Lord, kumuha kayo ng sapat lang. And it was enough, di ba? Nakasurvive sila for 40 years with just mana every day na pinadala ni Lord. Nakasurvive naman sila. Kasi, it was enough. Kahit pa nagre-reklamo sila, but still, nakasurvive sila. So tayo, mga dami tayong reklamo, hindi natin namamalayan na nakakasurvive pala tayo. So, survive naman tayo. Diba? Ako nga So, nagtrabaho, nakasurvive. Oo, yun, tama yun tayo. Survive naman tayo. So, sapat lang. Diba? Sabihin nga natin, sapat lang. Sapat Sapat lahat. lang. So, kahit pa may mga panahon na nadidismaya tayo kasi gusto natin na malaking ipon, pero parang wala talaga, sakto lang talaga yung sahod natin. Di ba? So, gusto natin makabili ng ganito, ganyan, makapunta sa ganyan, but pagdating sa talagang wala. Talagang tama lang sa budget natin. So, be thankful to the Lord. Still be thankful to the Lord because still we have enough na tutugunan natin yung pangangailangan natin, mga responsibilidad natin, di ba? Yun ang dapat pinapasalamat natin. Kasi, ang sabi ni Lord, kahit wala ka, ang sabi ni Lord, huwag mong alalahanin ang bukas kasi may sariling problema ang bukas. Ang pasalamatan mo kung ano ang meron ngayon. Amen? So, kahit wala kang malaking savings, at least nakakapagpadala ka. Kahit wala kang extra ipon, at least nakakain ng pamilya mo doon sa Pilipinas. At least may trabaho ka. Amen? So, pasalamatan mo ang ngayon dahil natugunan ni Lord ang pangangailangan mo ngayon. Huwag mo lang isipin ang bukas, may sariling problema ang bukas. Amen? Ang importante, nakakasurvive ka araw-araw na sapat lang. Amen? So, one important reminder also, huwag natin ikumpara ang ating sitwasyon sa sitwasyon ng iba, lalo na sa sitwasyon ng kapwa nating kapatiran, di ba? Minsan, sabi tayo na buti pa si Brother Juan, buti pa si Sister Keme, buti pa si Ate Kemerot, gano'n. Kemerot, may negosyo, may negosyo na sa Pilipinas, stable na siya, may bahay na, may sasakyan na. Huwag natin ikumpara ang sitwasyon natin kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Amen.
Baka minsan, ang inaano sa atin ng kaaway, pareho naman kami nag-a-attend. Pareho na, mas nagsisima pa nga ako sa kanya mas nag-exhort pa nga ako kaysa sa kanya Pero bakit ganun, di ba? Minsan may instances na gano'n. Pero, huwag natin ikumpara ang sitwasyon natin sa sitwasyon ng ating kapatiran. Kasi, iba-iba ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Ang lahat ay may kanya-kanyang panahon. Di ba? Ang lahat may iba-ibang proseso. At lahat, dumadaan tayo sa lahat, iba't iba ang pinagdadaanan ng proseso. Kaya, be patient, keep serving and trusting the Lord. Your season of harvest will come. Amen? So, next, number 4, sabi, when God provides, it's both natural and supernatural. Ano dito? So, natural and supernatural. Ano po ba ang supernatural? Parang milagro ba? Sabi dito, God doesn't replace the natural with the supernatural. He adds the supernatural to our natural. Ano ba yan? Magulo ah. Alam ko lang nature spring tubig. So, ganito, ang body is normal. Natural yan. May tubig, may ano siya. Normal siya by nature, ganyan. May tubig, ganyan. Okay na yan, normal yan. Pero ang uwak, hindi normal sa kanya yung nagdadala ng pagkain at ibibigay niya sa tao. Because the ravens are scavengers. Ano ba yung scavengers? Kumakain sila ng mga bulok. Tama, mga tira-tira na nabubulok. Nasagasaan po siya. Nasagasaan mga tirang nilapa ng leon, yun ang kinakain nila. In fact, ang gustong-gusto na paborito nila yung mata ng isa, mata ng baka. Hindi. Pero totoo yan. Gustong-gusto nila yung mata. They are scavengers. So, madamot sila. Kahit sarili nilang sisiw, hindi nila pinapakain. They are selfish. Pero because it was God's leading and provision, nakarating kay Elijah ang pagkain at hindi kinain ng uwak along the way, di ba? Parang milagro. Yun ang ibig sabihin, supernatural and natural. Kumbaga, ilagay natin sa sitwasyon natin, gusto mo kumita ng marami, bakit? Nag-overtime ka ba? Gusto mo kumita ng extra, bakit? Sumasideline ka ba? May sideline ka ba? Natural, yun at yun lang din ang matatanggap mong sahod kasi wala kang extra kita, wala kang overtime. Late ka pa, minsan absent ka pa, may kaltas yung sahod mo, di ba? Ayun yun. So, ayaw mo magtrabaho ng maayos, paano ka ma-promote? Paano ka, tingin mo, lalaki yung sahod mo, tingin mo, lalaki yung commission mo? So, ganun man ba? Natural versus, and then, supernatural. Ito, gusto kang tulungan ng Diyos. Pero kailangan na ikaw ang magdesisyon muna para sa sarili mo, mag-initiate at unang pumilos para habang pumikilos ka, doon ibubuhos ni Lord ang kanyang pagpapala. Amen? So, parang another example, nakaparada na sasakyan. Tingin mo gagalaw yan kapag i-pray over mo lang? Of course, hindi, di ba? Kailangan i-drive mo yan para makaalis sa kanyang pinaradahan. So, ang Lord hindi nagmamagic. Ang mga blessings ni Lord ay hindi darating na parang magic Kasi dapat kumilos din tayo. At habang kumikilos tayo at nagsusumikap, doon ipapadaan ni Lord ang kanyang pagpapala. Amen. Gets ba? Amen. Sabayan natin na ang ating pagkilos, sabayan din natin ang matinding pananampalataya at pagtitiwala kay Lord. Amen. Yan ang importante sa lahat. Diba, yung mga tao, yung mga sa buhay, yung mga kita nating real stories, yung mga sino ba yung mga stories na mahirap dati, tapos si Bilyar, si Bilyar daw. Si Pacquiao. Ngayon, di ba? Mahirap dati, tapos ngayon, super rich na, di ba? Hindi lang sila nagsumikap, pero naniwala din sila na one day soon makakaahon sila. Tayo pa kaya na may Diyos.
tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Tutulungan tayo ng Diyos. Minsan may pagkakataon. Huwag tayong maging atheist ba? Atheist. Ano ba yun? Atheist. Atheist. Ano ba yun? Na hindi sila naniniwala na may Diyos. Atheist. Na walang Diyos. Tanging science only. Na walang milagro and everything can be explained by science. Sabi nga, many Christians live like atheists. They only work hard but they don't believe hard. So, trabaho lang tayo ng trabaho, bahala na sa katapusan. Diba? Kilos lang ng kilos, bahala na. Bahala na sa bayarin na yun. Bahala na sa buhay. Kailangan maniwala din tayo sa Diyos. Huwag tayo kumikilos lang, pero hindi tayo naniniwala na iahon tayo ng Diyos sa sitwasyon mo. Hindi ka atheist, di ba? May Diyos tayo. Amen. So, may Diyos tayo, importante dumulog tayo sa Diyos. Amen? Idulog mo sa Kanya ang sitwasyon mo, lalo na yung mga financial issues mo. Papasukin mo si Lord sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Involve mo si Lord sa mga issues ng buhay mo. Dahil walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Diba? Nung mga dito, sino dito ang mga rich kid? Mga rich kid na dati pa. Diba? Aminin natin na dahil tayo ngayon dito na tayo naka-abroad, aminin naman natin sa sarili natin na medyo nakaluwag-luwag tayo, di ba? Hindi na katulad dati. Lalo na nung mga nag-aaral pa tayo o yung mga dugyot days natin. Yung nahihirapan kang gusto mo kumain ng Jollibee pero wala kang extra o hindi ka pinapakain ng nanay mo, pinagkakaitan ka, yung mga cellphone mo, hindi ka nakakabili ng bago, dapat yung mga pinaglumaan ng mga kapatid mo, di ba? Pero dahil nandito tayo, dahil sa nagsumikap tayo, at dahil na din sa pagpapala ng Diyos, nakakaluwag-luwag na tayo na nandito tayo sa abroad, di ba? Amen. So, ano pa mga hinihintay ng mga Zoomliners natin? Alam nyo na, nakakaluwag-luwag daw yung mga nasa abroad. Huwag naman. Bulsa maluwag. So, ayun na nga. Medyo nakaluwag-luwag tayo at dahil doon sa pagpapala at pagkilos ng Panginoon at dahil sumikap din tayo. Amen? So, number 5. Number 5 na ba tayo? Tama. When God provides blessings, blessings can come from most unlikely places. God's provision might not fit your preference. Ito. Balik tayo ulit sa uwak. Nung nagdadala ng pagkain kay Elijah. Sabi nga, ang mga uwak, scavengers, di ba? Ang kinakain nila yung mga patay. So, ibig sabihin, madumi. Ibig sabihin, yucky. Di ba? Sa lahat ng ibon na pwede gamitin ng Diyos, bakit uwak pa? Eh, ang kinakain nila yung mga naaagnas na, mga nalalata, mga madumi na yan, di ba? Pero yun ang ginamit ng Diyos para magdala ng pagkain kay Elijah. And hindi na choosy si Elijah kaysa magutom siya. Tinanggap niya na yun ang pagkain na dinadala ng uwak. Kahit ang uwak ay madudumi na klase ng ibon. So, bakit hindi ibang ibon? Katulad ng isang dove. Di ba, Jai? Tingnan natin sa next slide. Bakit hindi dove? Ang dove, yun ba yung kalapati? Kalapati. Oo. Bakit hindi kalapati? The dove. Because dove is the symbol of the Holy Spirit. Di ba? Makikita natin yung picture na yan, di ba? Nung nabaptize si Jesus, isang dove ang nakita, ang lumabas sa
sa kalangitan. And nung story din ni Noah, nung nung patapos na yung baha, ang unang nilabas niya isang uwak. Pero ang uwak hindi nakabalik. Bakit? Because busy siya kumakain doon sa mga patay na natira sa mga baha. Hindi na siya nakabalik. So, it means na hindi pa safe. Hindi safe na sila, na mag-stop sila, na mag-open sila ng door sa kanilang barko, sa ilang ark. Pero nung nilabas niya ang dove, bumalik ang dove, nagdala ng dahon, so it means safe. So yun lang. Ang isang uwak ay isang klase madumi na ibon. Diba? So, ang mga blessings ni Lord, minsan, dumadating sa mga hindi mo inaasahan na paraan. Sa mga paraan minsan na hindi natin gusto. Like tayo, nagtatrabaho tayo dito sa Saudi, sa isang Muslim area, taliwas sila sa pananampalataya natin. Diba, kung may choice lang tayo, kung madali lang sana mag-abroad sa Amerika, doon tayo pupunta. Ba't pa tayo pupunta dito sa Saudi? Mga Muslim dito, walang akala ng mga dito, walang kalayaan dito, iba yung pananampalataya dito. Diba? Yung mga company natin, wala namang mga Kristiyano doon, mga model natin, puro Muslim. Diba? Pero, ginamit ang Saudi, ginamit ang ating mga model, ang kumpanya natin, para doon i-provide ni Lord ang blessings na para sa atin. Amen ba tayo dyan? Diba? Oo, kahit hindi natin gusto. Kahit hindi natin gusto, pero ito ang will ni Lord. Ito ang ginamit ni Lord para makarating ang blessings at matugunan ang mga pangangailangan natin. Diba? Minsan nga may mga situation, diba, na babait naman yung mga ibang lahi. Diba? Pero binibigay siya. Pero until such time na darating na iinganyuhin ka nila sa kanilang religion. Na nakarinig na ba kayo ng stories na ganyan? Diba? Na iinganyuhin ka nila na mag-convert sa religion nila. Tapos may matatanggap ka ng ganito, ganyan, di ba? So, importante huwag tayo magpadala, ha? Dapat tandaan natin at huwag natin kalimutan ang ating Diyos, ang ating pananampalataya. Manindigan tayo. Amen? Amen. Amen. Maraming mga ganyan dito, di ba? Na nag-i-invite na to convert. Pero tandaan natin na huwag tayong magpadala. Alalahanin natin, just like Joseph, di ba? Kahit pa nag-serve siya doon kay Pharaoh, pero hindi siya nag-worship kay Pharaoh. Di ba? Moses, kahit pa lumaki siya sa isang Egyptian na community, pinalaki siya bilang isang Egyptian, pero hindi siya naging ugaling Egyptian. Di ba? Hindi siya nagpa-defile katulad sa mga Egyptian, natili para siyang Hebrew, a Jew. Daniel, kumain ba siya kahit pa doon hindi siya sa mga Babylonian. Hindi niya kinain yung mga pagkain that is offered to the idols. Amen? Si Queen Esther, kahit pa nagpakasal siya sa isang hari to a hidden king. Hindi naman isang Christian or isang hindi naman kundi hidden. May ibang Diyos ang hari na pinakasalan ni Esther. Pero hindi siya nagpa-defile, di ba? He still remain worshiping the Lord. So ganyan tayo, di ba? Huwag tayo magpadala at magpabulag sa kung anumang ibigay nila sa mga ibang religion. Ginamit lang po sila ng Panginoon para ibigay yung mga pangangailangan natin. But the truth is, galing pa din sa Panginoon yan. Diba? They are our resource, but God is our source. Amen? Gets ba? Resource and source. So, minsan, like, minsan sa sitwasyon natin, nung nag-abroad ka ba, in-expect mo ba na ganito yung magiging trabaho mo?
Hindi naman, di ba? Before ka nag-abroad, hindi mo naman alam na ganito pala kahirap, no? Magkakadumi-dumi ka pala ng kuko, no? Hindi ko ina-expect na ganito pala ka, ganito pala ka busy, ganito pala kahirap. Maraming gagawin. Minsan, sobra-sobra pa yung trabaho mo. Pero habang tumatagal, nasasanay ka na. Habang tumatagal, nai-immune ka na ba? Kahit pa amoy araw ka, pasmado ka, nagkalunis-lunis na yung kamay mo, mukha mo. Ganon. Pero, in spite of that, nandun sa maduming kamay ang maraming kitaan. Amen? Kaya hindi mo ina-expect yun. Unlikely, di ba? Unlikely. Hindi mo, kung may choice ka lang, kung iba lang sana ang binigay ni Lord sa'yo, hindi mo pipiliin ang ganyang trabaho. Di ba? Pero yun ang leading ni Lord sa atin. At andun yung blessings niya, di ba? Sabi natin, college graduate ako. Ito ako, amoy langis ako. Ba, talaga nakalilate si Julie, ah. Oo. College graduate ako, tapos dito, sisigaw-sigawan lang ako. Di ba? Computer yung course ko, tapos ito, ang daming, amoy araw ako dito. Sinisigaw-sigawan ako dito, computer yung course ko, tapos amoy langis ako dito. Diba? So, it doesn't fit our preference. Pero, sa likod nga, na madudungis at amoy langis na katawan, andun ang maraming komisyon. Diba? Ay, Juni. So, kahit nagkakuba-kuba ka na, kakasilip ng mga anik-anik dyan sa sasakyan na yan, at least andun yung kitaan, diba? Parang sa incentives. Oo, doon ang incentives. Doon ang blessings ng Lord. Parang itong trabaho ko lang din, mainit dito. Parang yung trabaho ko lang din, So, parang yung trabaho ko din, nurse ako. Pero nurse din naman ako pagdating dito. Kaya lang, ang trabaho ko, laser hair removal. So, laser nurse. Ang tinatrabaho namin, nagtatanggal kami ng buhok sa lahat ng parte ng katawan, sa lahat ng singit, kailaliman ba yan, o lahat ng kung anik-anik ba yan. Yun ang trabaho ko. Dito, doon, dyan, sa loob, sa labas, alam nyo na yan. So, yun ang trabaho ko. So, hindi ko pinangarap ng ganyan. Ang gusto ko, maglakad-lakad ako sa hospital, nakaganon, ganyan, check ng mga ganon. Ganon, yun ang gusto kong trabaho. Pero, yun ang binigay ni Lord sa akin ng trabaho. Pero, kung may choice ako, ayoko. Pero habang tumatagal, habang ginagawa ko, at habang padami ng padami yung inaahit kong balahibo, lumalaki naman yung nakikita ko yung bones. Di ba? Kaya, the more the merrier. Kaya, kahit pa amoy singit ako, nalalanghap ko yung mga singit nila, kahit pa naaamoy ko yung kaloob-looban nila, kahit pa nakakita ako ng kung ano-anong forma dyan, ng mga anik-anik, mga daming balahibo na akala mo kagubatan, okay lang. Andun naman yung bonus. Sabi na. Kaya, kahit pa madami, Natatawa si Jay. ang daming, the more the merrier. Bahala na yung mga libag-libag nila. Kasi nga hindi sa marunong di ba? So na ibig sabihin, it just means na minsan ang blessings ni Lord, it will come from unpleasant ways. Di ba? Sa mga sitwasyon na kung may choice ka lang ayaw mo, pero andun ang blessings ni Lord. Amen? Let's back. So, number 6, verse 1, God's provision comes to an end, it's time to pivot. Pivot, anong ibig sabihin? God doesn't stop being a provider, even when provisions comes. Amen. So, ano po ba yung pivot?
change route or shift. Direction. So, panahon ang buhay, di ba? Minsan nga, sagana ka, minsan sapat lang, at darating din ang panahon na sagad ka, at darating din talaga ang panahon na talagang wala na, di ba? Kasi nga hindi pinangako ni Lord na laging sagana ang buhay Kristiyano. Darating ng panahon ng kagipitan at pagsubok. Like situation ni Elijah, walang ulan, di ba? Hindi umulan hanggat hindi inalaw ni Lord na uulan. Diba? At ilang taon ang lumipas, wala kang ulan dahil nagalit siya sa pagsimba nila sa ibang Diyos-Diyosan. And there was famine. Dahil walang ulan, nagkaroon ng taggutom. Walang nabuhay na pananim sa buong kaharian. Tagtuyot lahat. Walang pagkain, nawala ng tubig, at natuyo ang batis. The brook dried up. Diba? So, sana iinom si Elijah. Natuyo ang batis. Diba? When your brook dries up. Kaya, minsan sa buhay natin, darating ang panahon na gipit tayo, minsan darating ang panahon talagang wala. Talagang tinigil ng Lord ang isang bagay kung saan ka kumukuha ng pangangailangan mo. Pero kung darating man yan, dapat alalahanin natin that still God is our provider. He is Jehovah Jireh. Jireh. He is our provider. And God is still our provider. He never changes. Hindi siya nagbabago. Diba? Katulad nga, example natin, buhay ni Tatay Oscar, di ba? Alam na hindi naman ligid sa ating kalaman na nawalan siya ng trabaho. Yung trabaho niya, doon siya kumukuha ng resources niya. Doon, dinala ni Lord ang blessings niya. Pero dumating ang panahon, like ngayon, nawala ang trabaho ni Pastor Oscar, nagsara ang kumpanya niya. Pero makikita mo naman si Pastor Oscar, di ba? Nakakasurvive naman siya. Tingnan mo, gusto ba tayo yan, Tay? Kape lang, sa mesa lang. Diyan lang sa mesa, God is good. All the time, di ba? So, lagi sinasabi ni Tatay na, kahit wala akong trabaho, God is my provider. And yet, indeed, it is true. Nakaka-survive si Tatay. Diba? Diba? God still provides. Even if our main resources is wala na. Diba? Paano? Paano ba yun? So, God will give you directions or God will give you other instructions para makasurvive ka at ma-meet ang iyong pangangailangan. Diba? Or God will use someone, para through them, may gagamitin siya para ma-meet ang mga pangangailangan mo. Amen? So God is good. All the time, God is good. Sabi natin, Lord, walang-wala na ako, malayo pa ang katapusan. Lord, wala akong trabaho. Diba? Saan ako kukuha ng pera? Saan kamay ng Diyos ako kukuha ng pambayad ng ganyan? Sabi nga sa pelikula. Diba? So, sometimes, iba ang plano ni Lord sa buhay natin. And what if ang purpose ni Lord is talagang, yun talaga ang purpose ni Lord sa buhay mo na alisin, na mawalan ka ng trabaho kasi may ibang work siya na ibibigay sa iyo, may iba siya ipapagawa sa iyo. Para lang din yung ex mo, di ba, nung naghiwalay kayo. Kasi may darating na iba. May darating na bago. Kaya pala. Ganon, di ba? Ganon. So, kita mo ngayon, may bagong girlfriend ka na. So, during this time, pagka darating ang mga panahon na ito sa buhay mo na talagang nalilito ka, dapat ang prayer natin ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, minsan, huwag tayo mag-stay sa posisyon na talagang pag wala na, pinipilit pa natin. Huwag mong pilitin yung taong wala nang pagtingin sa'yo. So, pag wala na talaga yung main source na yun, Give up. move on. Hindi eh. Talagang pag move on mo sa kanya,
Diba? So, meron yan. I-guide ka ni Lord sa pagdidesisyon mo at huwag kang matakot sundin ang guidance ni Lord. Diba? May sariling experience din ako niyan eh. Kasi nung unang punta ko dito, iba yung trabaho ko. Yung unang clinic ko, nagsara din yun. So, during the time na pasara, kasi namatay yung may-ari, may ibang nurse na, kumbaga, may ibang nurse na nag-apply sila, yung may iba, naghintay pa din, hanggang sa masara, kasi nga, wala silang maanuhan, sanay na sila doon, natatakot sila sa mag-apply sa labas. But, sa akin, ang guidance ni Lord is, mag-apply at huwag kang mag-stay doon. Mag-apply ka sa iba. So, binigay ni Lord, nilid ako ni Lord sa bagong trabaho ko ngayon. And kung hindi ko sinunod si Lord sa decision, sa guidance na yun, hindi ko may experience ang blessings ni Lord sa bagong trabaho ko ngayon. Amen? Amen. So, darating yan ang sitwasyon mo sa buhay mo. So, anong sinabi ni Lord kay Elijah sa verse 9? Arise, tumungo ka. Arise, go to Zarephath. Behold, I have, ano ba yung sabi doon sa verse 9? Pinapatungo siya. Wala na yung batis, natuyo na ang batis, wala na din yung ibon. Ano pang gagawin niya doon? Anong sabi ni Lord? Hindi sinabi ni Lord na huwag kang mag-alala kasi after one week or after a few days, may tubig na ulit dyan. Wala. Ang instructions ni Lord, arise, pumunta ka sa iba. So, there's a time na kailangan nating mag-iba ng direction. The direction na sinasabi ni Lord sa atin. Go to Zarephath. Diba? Sabi ni Lord kay Elijah. At may gagamit, dahil along the way, may gagamitin siyang tao para matugunan ang pangangailangan mo. Amen. Amen? Huwag kang matakot. Marami si Lord na alam. God is a way maker. Marami siyang paraan para ma-provide ang pangangailangan mo. Amen? The last, number 7, sabi, when God provides for you, it's good. But when He provides through you, it's better. Amen. It's better through you. God wants to take you to where God provides through you, not just for you. Amen? So if we look further sa following verse, to the next verses, nung pumunta si Elijah sa balo, hindi naubusan ang balo ng pagkain. At kahit tagutom, di ba? Anong tagutom nga, walang ibang pagkain. In fact, yung balo, naghahakot siya ng sticks para makakain sila ng last meal at pwede na silang mamatay. Kumbaga naghahanda na silang mamatay dahil wala na sila supply, maubos na last na yun. Pero dahil nandyan si Elijah, dahil nag-share din ang balo sa kanyang supply, it is also dahil dumating si Lord, may mga ginamit siyang tao para ma-supply ang needs mo, na tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Kumbaga, di ba? It is also dahil dumating si Elijah, and through Elijah's blessing and provision from the Lord, natugunan din ang pangangailangan ng balo at ang kanyang anak. Baga damay-damay sa Damay-damay blessings. na sa blessing. Sa blessings ni Lord. Amen. Damay ang mag-ina. Di ba? Pagka nakakatulong tayo sa iba, it's a good feeling. Di ba? Malamagaan sa kalooban mo. Kaya, dinako ng Panginoon si Elijah dun sa bahay ng balo para ma-share ni Elijah yung blessings na hindi lamang para sa kanila, kundi ma-share din niya dun sa mag-ina. Amen? Amen. So, dahil si Elijah, because he is Elijah, he is a man of God, and a man of God came to his house, nailigtas sila sa tagutom. They have survived. They have survived the famine. Amen? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? Hindi pinabayaan ng Diyos ang balo at ang kanyang anak. Dahil sa blessings na
kay Elijah lamang dapat, pero na-share niya sa mag-ina. Di ba? Minsan, through us, darating din ang panahon na through us, nakakatulong tayo sa ibang tao. Amen. Oo. Through us, makakatulong tayo sa ibang tao, mga kapamilya natin, kamag-anak, kahit pa hindi sila nakatanggap. Di ba? Nakakatulong na tayo pag ngayon pa lang. And one day soon, they will be born again dahil ikaw ang ginamit ni Lord. Amen. Para makatanggap sila. Is it good, di ba? Gagamitin ka ng Lord para ma-bless din sila. Kasi nga sabi, it is better gagamitan through you, na-bless sila through you, dahil ikaw ang gagamitin ng Lord para ma-born again sila. At malay mo, ikaw din ang gagamitin ni Lord para magkaroon sila ng kaligtasan. Like sa balo. Naligtas sila sa gitna ng tagutom dahil kay Elijah. Amen? Amen. Amen. So the story of Elijah is just a reminder for us that God is our provider. Huwag natin kalimutan yan. Diba? God is my provider. Can we declare? Amen. God is my provider. Amen. So, Provider. God is my Amen. provider. minsan madaling sabihin. Minsan madaling sabihin. Madali lang sabihin. Pero pag ando ng sitwasyon na yan, mahirap pala talaga. No? Hindi madali. Pero, kapitan natin ang pangakong yan ng Diyos na hindi tayo niya pababayaan. Amen. Kapitan natin ang Lord na imit niya, tugunan niya ang pangangailangan natin. Lagi tayong dumulog sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Kanya kahit anumang mangyari. Dahil sa buhay, wala naman talagang sigurado. Amen? Amen. Ang tanging sigurado lang ay ang pangako at salita ng Diyos na hindi Kanya pababayaan. Amen. Lord. Amen. To God be the glory. Can we bow down our heads to close the Word of God? So, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the Word that comes from you today, Lord. Maraming salamat, Lord God, dahil nangusap ka, Lord, sa amin. May natutunan kami, Lord God, at maraming salamat, Lord God, dahil one day soon, magagamit namin ito at i-remind mo kami, Lord God, that always you are the provider, Lord God. Hindi ka nagkulang, Lord God, at tapat ka sa inyong mga pangako, Lord God. Lord, Father God, I pray for my brothers and sisters, Lord God, na kung ano man ang dinidesire, Lord God, na kanilang mga puso, Lord God, may mga goals man sila sa buhay, Lord God, may mga pangangailangan man sila, Lord God, physically, emotionally, or ano man niyang pangangailangan nila, Lord God, I pray that you will pour out, Lord God, your blessings. You will pour out your favor, Lord God. You will pour out your provisions, Lord God, sa bawat isa na nandito, Father God. Lord, I pray that in the name of Jesus, Lord God, katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan, Lord God. Lord, ikaw ang pumilos sa bawat sa buhay ng bawat isa, Father God. I pray also, Lord God, na Lord, ikaw, Lord God, ang manguna sa amin, Lord God. Lord, we want to follow your leading, Lord God. Lord, show us the way, Lord God, dahil kami ay mahina, Lord God. Hindi namin alam, Lord God, ang gagawin, Lord God, kung wala ka, Lord God. Lord, like sheep, Lord God, we depend on you as our shepherd, Lord God. Lord, hindi ka magkukulang at tapat ka sa iyong mga pangako, Lord God. And we claim, Lord God, na ito, Lord God, ay ang tatanggapin at may kasagutan na galing sa iyo, Lord God. Lord, it is, Lord God, according to your will, Lord God. Kung ano man ang iyong kalooban sa bawat isa, Lord God, Lord, ikaw ang masunod, Lord God. Amen. Lord, give us the heart, Lord God, to accept your will, Father God. Lord, maraming salamat sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Lord, I lift up, Lord God, ang sitwasyon ng aming Pastor Edwin, Lord God, na, Lord, alam niyo po, Lord God, na nasa kalagitnaan siya ng physical challenge, Lord God, na sa kanyang buhay, Lord God, may hinaharap siya, Lord, na sakit, Lord God. He is battling this certain tumor, Lord God. He is battling this cancer or so whatever. He is under the treatment. He is under the medicine, Lord God. Lord, we pray for the provision, Lord God, for your provision, Lord God. We pray for your healing, Lord God. We pray for your mighty hand, Lord God, na
pagalingin niyo po, Lord God, ang aming Pastor Edwin, Lord God. Lord, kung anumang sakit, Lord God, ang kanyang nararamdaman, Lord God, alisin niyo po ito, Lord God, sa kanyang karamdaman, Lord God. Lord, bigyan niyo po siya ng kagalingan, Lord God. Bigyan niyo po siya ng kaginhawaan, Lord God, in Jesus' mighty name, Lord God. Lord, I pray for physical strength, spiritual strength, Lord God, sa buong pamilya na ito, Lord God, kay Ate Jenny, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang mag-protect sa kanila, Lord God. Lord, naniniwala kami, Lord God, na ikaw ang aming great physician, Lord God. You are our great healer, Father God. Walang imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo, Father God. So, Lord, we pray healing. We accept, Lord God, the healing, Lord God, that comes from you, Lord God, para sa aming Pastor Edwin, Lord God. Lord, kalakasan, Lord God, spiritually, emotionally, Lord God, para sa mag-asawang ito, Lord God. Lord, alam niyo po, Lord God, na kilala niyo po, Lord God, ang iyong Pastor Edwin. Lord, naglilingkod po siya sa inyo, Lord God. Lord, huwag niyo po siyang kalimutan, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, na ang kalooban niyo, Lord God, sa aming Pastor Edwin, Lord God. Lord, we surrender the situation, Lord God, ang sitwasyon nila sa iyo, Lord God. Dahil sa inyo, Lord God, matatagpuan namin ang comfort, Lord God. In you we find strength, Lord God. So, Lord, we pray for healing. We pray for your will sa aming Pastor Edwin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.